Kabanata 17. Ang pang-aakit ng pesimismo. Ang optimismo ay tulad ng peach. Ang pesimismo ay parang isang taong nagsisikap na tulungan ka. Sa mga kadahilanang hindi ko kailanman naintindihan, gustong marinig ng mga tao na ang mundo ay papunta sa impyerno. Mula sa mananalaysay, na si Deirdre McCloskey. Ang optimismo, o ang pag-asa sa mabuting bunga, ay ang pinakamahusay na mapagpipilian, para sa karamihan ng mga tao dahil ang mundo ay may posibilidad na maging mas mahusay, para sa karamihan ng mga tao sa halos lahat ng oras. Ngunit ang pesimismo, o pag-iisip sa mga kabiguan at kahirapan ng buhay, ay may espesyal na lugar sa ating mga puso. Ang pesimismo ay hindi lamang mas karaniwan kaysa sa optimismo. Mas matalino rin ito. Ito ay intelektual na nakakabighani, at mas binibigyang pansin ito, kaysa sa optimismo, na kadalasang tinitingnan bilang hindi nakakalimot sa mga panganib. Bago tayo magpatuloy, dapat nating tukuyin kung ano ang optimismo. Ang mga tunay na optimist, ay hindi naniniwala na magiging mabuti ang lahat. Iyan ay kasiyahan. Ang optimismo ay isang paniniwala na ang posibilidad ng isang magandang resulta, ay pabor sa iyo sa paglipas ng panahon, kahit na magkaroon ng mga hadlang sa daan. Ang simpleng ideya na karamihan sa mga tao, ay gumising sa umaga, at sinusubukang gawing mas mabuti, at mas produktibo ang mga bagay, kaysa gumising na naghahanap ng gulo, iyan ang pundasyon ng optimismo. Hindi ito komplikado. Hindi rin ito garantisado. Ito lang ang kadalasang pinakamakatwirang dahilan para sa karamihan ng mga tao. Iba ang sinabi ng yumaong statistician na si Hans Rosling. Hindi ako optimist. Ako ay isang napakaseryosong posibilidad. Ngayon ay maaari nating talakayin ang mas nakakahimok na kapatid ng optimismo, ang pesimismo. Ika-29 ng Disyembre, 2008. Malapit nang matapos ang pinakamasamang taon, para sa ekonomiya sa modernong kasaysayan. Ang mga stock market sa buong mundo ay bumagsak. Ang pandaigdigang sistema ng pananalapi ay nasa pang-araw-araw na suporta sa buhay. Lumalakas ang kawalan ng trabaho. Habang ang mga bagay ay hindi na maaari pang lumala, ang The Wall Street Journal ay nag-publish ng isang kwento, na nangangatwiran na wala pa kaming nakikitang anuman. Nagpatakbo ito ng isang artikulo sa harap ng pahina, tungkol sa pananaw ng isang propesor sa Russia, na nagngangalang Igor Panarin, na ang pananaw sa ekonomiya ay kalaban ng husay ng mga manunulat ng science fiction. Sumulat ng journal, sa pagtatapos ng Hunyo taong 2010, o unang bahagi ng Hulyo, ang sabi ni Panarin, ang US ay hahatiin sa 6 na bahagi. Na ang Alaska ay babalik sa kontrol ng Russia. Ang California ay bubuo ng nucleus ng tinatawag niyang, the Californian Republic, at magiging bahagi ng China, o mapapasa ilalim ng impluwensya ng Chino. Ang Texas ang magiging puso ng the Texas Republic, isang grupo ng mga estado na mapupunta sa Mexico, o mahuhulog sa ilalim ng impluwensya ng Mexico. Ang Washington D.C. at New York, ay magiging bahagi ng isang, Atlantic America, na maaaring sumali sa European Union. Kukunin ng Canada ang isang grupo ng Northern States na tinawag ni Professor Panarin, na, the Central North American Republic. Ang Hawaii, iminumungkahi niya, ay magiging isang protectorate ng Japan o China, at ang Alaska ay isa sa ilalim sa Russia. Hindi ito ang ramblings ng Backroom Blog, o Tinfoil Hat Newsletter. Ito ay nasa harap na pahina ng pinakaprestihiyosong pahayagan sa pananalapi sa mundo. Mainam na maging pesimistiko tungkol sa ekonomiya. Kahit na okay na maging apokaliptik. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga bansang nakakaranas, hindi lamang ng mga recession, kundi ng mga pagkakawatak-watak. Ang kawili-wiling bagay tungkol sa mga uri ng kwento ni Panarin, ay ang kanilang polar na kabaligtaran. Mga pagtataya ng mapangahas na optimismo, ay bihirang sineseryoso gaya ng mga propeta ng kapahamakan. Nakuha ang Japan noong huling bahagi ng 1940s. Ang bansa ay nasaktan sa pagkatalo mula sa ikalawang digmaang pandaigdig sa lahat ng paraan, sa ekonomiya, industriya, kultura, at panlipunan. Ang isang malupit na taglamig noong 1946,
ay nagdulot ng taggutom na naglimita ng pagkain sa mas mababa sa 800 calories sa bawat tao, at sa bawat araw. Isipin kung ang isang Japanese academic, ay nagsulat ng isang artikulo sa pahayagan sa panahong ito na nagsasabi ng chin up everyone. Sa loob ng ating buhay, ang ating ekonomiya ay lalago sa halos 15 beses ang laki nito, bago matapos ang digmaan. Halos doble ang ating pag-asa sa buhay. Ang aming stock market ay magbubunga ng mga pagbalik, tulad ng anumang bansa sa kasaysayan ay bihirang makita. Aabot tayo ng higit sa 40 taon, nang hindi kailanman makakakita ng unemployment ng higit sa 6%. Magiging pinuno tayo sa mundo sa electronic innovation, at corporate managerial system. Hindi magtatagal, magiging mayaman na tayo, at magiging pagmamayari natin ang ilan sa pinakamahalagang real estate sa United States. Ang mga Amerikano, sa pamamagitan ng paraan, ay ang aming pinakamalapit na kaalyado at susubukan na kopyahin ang aming mga pang-ekonomiyang pananaw. Nagtatawanan sila sa labas ng silid at hiniling na humingi ng medikal na pagsusuri. Isa-isip ang paglalarawan sa itaas, ay kung ano ang aktwal na nangyari sa Japan, sa henerasyon pagkatapos ng digmaan. Ngunit ito ay isang kabaliktaran, para kay Panarin ay mukhang walang katotohanan sa paraang hindi nakikita ng pagtataya ng kapahamakan. Ang pesimismo ay mukhang mas matalino, at mas kapanipaniwala kaysa sa optimismo. Sabihin sa isang tao na magiging maayos ang lahat, at malamang na magkibit-balikat lang sila, o magkakaroon ng pag-aalinlangan. Ngunit sabihin sa isang tao na nasa panganib sila, at makukuha mo ang kanilang lubos na atensyon. Kung sasabihin sa akin ng isang matalinong tao, na mayroon silang stock pick na tataas ng 10 beses sa susunod na taon, agad kong isusulat ang mga ito bilang puno ng mga walang kabuluhan. Kung sasabihin sa akin ng isang tao, na puno ng mga walang kabuluhan, kalokohan na ang isang stock na pagmamayari ko ay malapit ng bumagsak, dahil ito ay isang pandaraya sa accounting, tatanggalin ko ang aking kalendaryo at pakikinggan ang kanilang bawat salita. Sabihin nating magkakaroon tayo ng malaking recession, at tatawagan ka ng mga pahayagan. Sabihin nating patungo tayo sa karaniwang paglago at walang partikular na nagmamalasakit. Sabihin nating malapit na tayo sa susunod na Great Depression, at mapapanood ka sa TV. Ngunit banggitin na ang magagandang panahon ay nasa unahan, o ang mga merkado ay may puwang upang lumago, o ang isang kumpanya ay may malaking potensyal, at ang isang karaniwang reaksyon mula sa mga nagkukomento at manunood ay pareho na ikaw ay isang tindero, o nakakatawang malayo sa mga panganib. Alam ito ng industriya ng investing newsletter, sa loob ng maraming taon, at ngayon ay pinamumunuan ng mga propeta ng kapahamakan, sa kabila ng pagpapatakbo sa isang kapaligiran kung saan ang stock market ay tumaas ng 17,000 beses noong nakaraang siglo, kabilang ang mga dibidendo. Ito ay totoo sa pagitan ng pananalapi. Sumulat si Matt Ridley sa kanyang aklat, na The Rational Optimist. Ang parehong drumbeat ng pesimismo, ay karaniwang lumulubog sa kahit anumang awit ng triumphalist. Kung sasabihin mong bumubuti ang mundo, maaari kang makawala sa pagiging simple at insensitive. Kung sasabihin mong bubuti ang mundo, ituturing kang nakakahiya sa galit. Kung sa kabilang banda, sasabihin mong malapit na ang sakuna, maaari mong asahan ang isang MacArthur Genius Award, o maging ang Nobel Peace Prize. Sa aking sariling pang-adultong buhay, ang mga nakaistilong dahilan para sa pesimismo ay nagbago, ngunit ang pesimismo ay pare-pareho. Ang bawat grupo ng mga tao na tinatanong ko ay iniisip na ang mundo ay mas nakakatakot, mas marahas, at mas walang pag-asa. Sa madaling salita, mas dramatiko, isinulat ni Hans Rosling, sa kanyang aklat na Factfulness. Kapag napagtanto mo kung gaano kalaki ang pag-unlad ng mga tao, sa buong buhay sa lahat mula sa paglago ng ekonomiya, hanggang sa mga tagumpay sa medikal, hanggang sa mga nadagdag sa stock market, hanggang sa pagkakapantay-pantay ng lipunan, iisipin mo na ang optimismo ay makakakuha ng higit na atensyon, kaysa sa pesimismo. At gayunpaman, ang intelektuwal na pang-akit ng pesimismo ay kilala sa mahabang panahon.
Sumulat si John Stuart Mill, noong 1840s. Napansin ko na hindi umaasa ang tao kapag ang iba ay nawalan ng pag-asa, kundi ang taong nawalan ng pag-asa kapag ang iba ay umaasa, ay hinahangaan ng malaking uri ng mga tao bilang isang pantas. Ang tanong, bakit? At paano ito nakakaapekto sa ating pag-iisip tungkol sa pera? Ulitin natin ang batayan na walang sino man ang baliw. May mga wastong dahilan kung bakit mapang-akit ang pesimismo, kapag nakikitungo sa pera. Nakakatulong lamang na malaman kung ano ang mga ito upang matiyak na hindi natin sila masyadong malalayo. Bahagi nito ay likas at hindi maiiwasan. Sinabi ni Kahneman, na ang asymmetric aversion sa pagkawala ay isang evolutionary shield. Sumulat siya. Kapag direktang inihambing o binibigyang timbang ang bawat isa, ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga nadagdag. Ang kawalan ng simetriya sa pagitan ng kapangyarihan ng positibo at negatibong mga inaasahan o karanasan ay may kasaysayan ng ebolusyon. Ang mga organismo na itinuturing ang mga banta, bilang mas apurahan kaysa sa mga pagkakataon ay may mas magandang pagkakataon na mabuhay at magparami. Ngunit ang ilang iba pang mga bagay ay ginagawang madali, karaniwan, at mas mapanghikayat ang pesimismo sa pananalapi kaysa sa optimismo. Ang isa ay ang pera ay nasa lahat ng dako, kaya ang isang masamang nangyayari ay may posibilidad na maapektuhan ang lahat, at kumukuha ng atensyon ng lahat. Iyan ay hindi totoo, marahil ang isang unos na bumabagsak sa Florida ay hindi nagdudulot ng direktang panganib sa 72% ng mga Amerikano. Ngunit ang pag-atras na pagbaba sa ekonomiya ay maaaring makaapekto sa bawat tao, kabilang ka, kaya bigyang pansin. Ito ay para sa isang bagay na tumutukoy sa stock market. Mahigit sa kalahati ng lahat ng sambahayan sa Amerika, ay direktang nagmamay-ari ng mga stock. Ang mga pag-ikot ng stock market ay itinataguyod ng husto sa media, na maaaring ang Dow Jones Industrial Average ang pinakapinapanood na economic barometer, ng sambahayan na walang stock. Ang mga stock na tumataas ng 1% ay maaaring madaling banggitin sa mga balita sa gabi. Ngunit ang 1% na pagbagsak ay iuulat sa bold, all caps na mga titik na karaniwang nakasulat sa pulang dugo. Ang kawalaan ng simetriya ay mahirap iwasan. At habang kakaunti ang nagtatanong o nagsisikap na ipaliwanag kung bakit tumaas ang merkado, hindi ba ito dapat na tumaas? Halos palaging may pagtatangkang ipaliwanag kung bakit ito bumababa. Nag-aalala ba ang mga mamumuhunan tungkol sa paglago ng ekonomiya? Nasira ba muli ang Fed? Ang mga politiko ba ay gumagawa ng masasamang desisyon? Mayroon bang ibang sapatos na mahuhulog? Ang mga salaysay tungkol sa kung bakit nagkaroon ng pagbaba, ay nagpapadali sa kanila na pag-usapan, alalahanin, at i-frame ang isang kwento sa kung ano ang sa tingin mo ay susunod na mangyayari, kadalasan, at magkatulad. Kahit wala kang stocks, ang mga ganyang bagay ang kukuha ng atensyon mo. 2.5% lamang ng mga Amerikano ang nagmamay-ari ng mga stock sa bisperas ng malaking pag-crash, noong 1929 na nagdulot ng Great Depression. Ngunit ang karamihan ng mga Amerikano, kung hindi man ang mundo ay nakamasid sa pagkamangha, habang ang merkado ay gumuho, nagtataka kung ano ang hudyat nito tungkol sa kanilang sariling kapalaran. Ito ay totoo kung ikaw ay isang abogado o isang magsasaka o isang mekaniko ng kotse. Isinulat ng mananalaysay na si Eric Rochway, ang pagbaba ng halaga na ito ay agad na nakaapekto sa ilang mga Amerikano. Ngunit napakahigpit na binabantayan ng iba ang merkado, at itinuring ito bilang isang index ng kanilang mga kapalaran, na bigla nilang itinigil ang karamihan sa kanilang aktibidad sa ekonomiya. Gaya ng isinulat ng ekonomista na si Joseph Schumpeter ng Maglaon, nadama ng mga tao na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ay ang magbibigay ng daan. May dalawang paksa na makakaapekto sa iyong buhay, interesado ka man sa kanila o hindi, ito ay pera at kalusugan. Habang ang mga isyu sa kalusugan ay malamang na individual, samantalang ang mga isyu sa pera ay mas sistematiko. Sa isang konektadong sistema kung saan ang mga desisyon ng isang tao, ay maaaring makaapekto sa lahat,
maliwanag kung bakit ang mga panganib sa pananalapi ay nakakakuha ng pansin, at nakakakuha ng pansin sa paraang magagawa ng ilang iba pang mga paksa. Ang isa pa ay ang mga pessimist ay kadalasang nag-extrapolate ng mga kasalukuyang uso, nang hindi sinasaalang-alang kung paano umaangkop sa mga merkado. Noong 2008, ang environmentalist na si Lester Brown ay sumulat. Pagsapit ng 2030, ang China ay mangangailangan ng 78 milyong bariles ng langis sa isang araw. Ang mundo ay kasalukuyang gumagawa ng 85 milyong bariles sa isang araw, at maaaring hindi na makagawa ng higit pa kaysa doon. Nandyan ang mga reserba na langis sa mundo. Tama siya. Mauubusan ng langis ang mundo sa sitwasyong iyon. Ngunit hindi iyon kung paano gumagana ang mga merkado. Mayroong isang bakal na batas sa ekonomiya, ang napakabuti at napakasamang mga pangyayari, ay bihirang manatili sa ganoong paraan ng matagal, dahil ang supply at demand, ay umaangkop sa mga paraan na mahirap hulaan. Isaalang-alang kung ano ang nangyari sa langis kaagad pagkatapos ng hula ni Brown. Ang mga presyo ng langis ay tumaas noong 2008 habang lumalaki ang pandaigdigang demand, karamihan nito mula sa China, ay umakyat sa potensyal na output. Ang isang bariles ng langis ay naibenta sa halagang $20 noong 2001, at $138 noong 2008. Ang ibig sabihin ng bagong presyo, ay ang pagbabarena ng langis ay parang paghila ng ginto mula sa lupa. Ang mga insentibo para sa mga producer ng langis ay nagbago ng malaki. Ang mga supply ng langis na mahirap itap, na hindi katumbas ng halaga sa $20 bawat bariles, ang halaga ng pagbabarena ay hindi na offset ang presyo na maaari mong ipagbili dito, ay naging bonanza ng panghabambuhay na ngayon, na maaari mong ibenta ang isang bariles sa halagang $138. Nagdulot iyon ng pagdagsa ng mga bagong teknolohiya ng fracking, at pahalaang na pagbabarena. Ang mundo ay may halos parehong dami ng mga reserbang langis para sa lahat ng kasaysayan ng tao. At alam na natin kung saan ang malalaking deposito ng langis sa loob ng ilang panahon. Ang mga pagbabago ay ang teknolohiyang mayroon tayo, na nagbibigay daan sa ating matipid na alisin ang mga bagay mula sa lupa. Sumulat ang mananalaysay ng langis na si Daniel Y. Ergan, 86% ng mga reserbang langis sa Estados Unidos ay ang resulta, hindi ng kung ano ang tinatayang sa oras ng pagtuklas ngunit ng mga pagbabago, na dumarating kapag ang ating teknolohiya ay bumuti. Iyan ang nangyari nang magsimula ang fracking noong 2008. Sa Estados Unidos lamang, ang produksyon ng langis ay mula sa humigit kumulang 5 milyong bariles bawat araw noong 2008, hanggang 13 milyon pagsapit ng 2019. Ang inakala ni Brown ay ang mataas na marka. Sa isang pessimist extrapolating oil trends noong 2008, syempre ang mga bagay ay mukhang masama. Sa isang realista na nakaunawa na ang pangangailangan ay ang ina ng lahat ng imbensyon, ito ay hindi gaanong nakakatakot. Ipagpalagay na ang isang pangit ay mananatiling pangit, ay isang madaling hulaan. At ito ay mapanghikayat, dahil hindi ito nangangailangan ng pag-iisip na nagbabago ang mundo. Ngunit ang mga problema ay tama at ang mga tao ay umaangkop. Ang mga pagbabanta ay nagbibigay ng insentibo sa mga solusyon sa pantay na laki. Iyan ay isang karaniwang balangkas ng kasaysayan ng ekonomiya, na napakadaling nakalimutan ng mga pessimist, na naghuhula sa mga tuwid na linya. Ang pangatlo ay ang pag-unlad ay masyadong mabagal upang mapansin, ngunit ang mga pag-usad ay nangyayari ng napakabilis upang balewalain. Maraming mga magdamag na trahedya. Mayroong bihirang magdamag na mga himala. Noong 5 ng Enero, 1889, itinulak ng Detroit Free Press, ang matagal ng pangarap na balang araw, ay makalipad ang tao tulad ng isang ibon. Ang mga eroplano na iginuhit sa papel, ay tila imposible. Ang pinakamaliit na posibleng bigat ng isang makinang lumilipad, na may kinakailangang gasolina at inhinyero, ay hindi maaaring mas mababa sa 300 o 400 pounds. Ngunit mayroong mababang limitasyon ng timbang, tiyak na hindi hihigit sa 50 libra, na higit na imposible para sa isang hayop na lumipad.
Naabot na ng kalikasan ang limitasyong ito, at sa kanyang puspusan na pagsisikap ay nabigo itong malampasan. Pagkaraan ng 6 na buwan, huminto si Orville Wright sa mataas na paaralan upang tulungan ang kanyang kapatid na si Wilbur, na mag-tinker sa kanilang backyard shed upang magtayo ng isang palimbagan. Iyon ang unang pinagsamang imbensyon ng magkapatid. Hindi ito ang huli. Kung kailangan mong gumawa ng isang listahan ng mga pinakamahalagang imbensyon ng ika-20 siglo, ang eroplano ay hindi bababa sa nangungunang ika-5, kung hindi numero 1. Pinago ng eroplano ang lahat. Nagsimula ito ng mga digmaang pandaigdig, nagtapos ng mga digmaang pandaigdig. Ikinonekta nito ang daigdig, tinutulay ang mga puwang sa pagitan ng mga lungsod at pamayanan sa kanayunan, karagatan at bansa. Ngunit ang kwento ng pakikipagsapalaran ng Wright Brothers, na itayo ang unang eroplano ay may kaakit-akit na twist. Pagkatapos nilang masakop ang paglipad, tila walang nakapansin. Parang walang may pakialam. Sa kanyang aklat noong 1952 sa Kasaysayan ng Amerika, isinulat ni Frederick Lewis Allen. Ilang taon ang lumipas bago naunawaan ng publiko ang ginagawa ng mga Wright brothers. Ang mga tao ay lubos na kumbinsido na ang paglipad ay imposible, na ang karamihan sa mga nakakita sa kanila na lumilipad sa paligid ng Dayton, Ohio, noong 1905 ay nagpasya na ang kanilang nakita ay tiyak na isang panlilinlang na walang kabuluhan, medyo gaya ng karamihan sa mga tao ngayon, ay itinuturing na isang pagpapakita ng, halimbawa, ng telepathy. Noong Mayo, 1908, halos 4.5 taon pagkatapos ng unang paglipad ni Wright, na ipinadala ang mga may karanasang reporter upang obserbahan ang kanilang ginagawa, ang mga may karanasang editor ay nagbigay ng buong tiwala sa mga nasasabik na dispatch ng mga reporter na ito, at sa wakas ay nagising ang mundo. Hanggang sa katotohanan na ang paglipad ng tao ay matagumpay na naisakatuparan. Kahit na ang mga tao ay nahuli sa pagtataka ng eroplano, minamaliit nila ito sa loob ng maraming taon. Una itong nakita bilang isang sandata ng militar. Tapos laruan ng isang mayamang tao. Pagkatapos, marahil, ginagamit upang maghatid ng ilang mga tao. Ang Washington Post ay sumulat noong 1909. Hinding-hindi magkakaroon ng bagay na gaya ng mga komersyal na kargamento sa himpapawid. Ang kargamento ay patuloy na hihilahin ang mabagal nitong bigat, sa buong bahagi ng lupa. Umalis ang unang cargo plane makalipas ang 5 buwan. Ngayon ihambing ang mabagal, mahabang taon na paggising sa pagiging maasahin sa mabuti tungkol sa eroplano, sa kung gaano kabilis ang mga tao ay nagbibigay pansin sa mga driver ng pesimismo, tulad ng isang pagkabangkarote sa korporasyon. O isang malaking digmaan. O isang pag-crash ng eroplano. Ang ilan sa mga unang pagbanggit ng eroplano ng Wright ay dumating noong 1908, nang ang isang Army lieutenant na nagngangalang Thomas Selfridge, ay napatay sa isang demonstration flight. Ang paglago ay hinihimok ng compounding, na palaging tumatagal ng ilang oras. Ang pagkasira ay hinihimok ng iisang punto ng kabiguan, na maaaring mangyari sa ilang segundo, at pagkawala ng kumpiyansa, na maaaring mangyari sa isang iglap. Mas madaling lumikha ng isang salaysay tungkol sa pesimismo, dahil ang mga piraso ng kwento ay mas bago at mas sariwa. Ang mga optimistikong salaysay ay nangangailangan ng pagtingin sa mahabang yugto ng kasaysayan, at mga pag-unlad, na kadalasang nakakalimutan ng mga tao, at nagsusumikap na pagsamasamahin. Isaalang-alang ang pag-unlad ng medisina. Ang pagtingin sa nakaraang taon ay makatutulong sa iyo. Anumang solong dekada ay hindi magiging mas mahusay. Ngunit ang pagtingin sa huling 50 taon ay magpapakita ng isang pambihirang bagay. Halimbawa, ang rate ng kamatayan na nababagay sa edad bawat tao, mula sa sakit sa puso ay bumaba ng higit sa 70% mula noong 1965, ayon sa National Institute of Health. Ang mga Amerikano ay nabubuhay bawat taon. Isipin ang populasyon ng Atlanta na naisave bawat taon. Ngunit dahil ang pag-unlad na iyon ay nangyari ng napakabagal, nakakakuha ito ng mas kaunting pansin kaysa sa mabilis, biglaang pagkalugi tulad ng terorismo, pag-crash ng eroplano, o natural na sakuna. Maaari tayong magkaroon ng Hurricane Katrina, ng 5 beses sa isang linggo,
o bawat linggo, isipin kung gaano kalaki ang atensyon na matatanggap nito, at hindi nito ma-offend ang bilang ng taunang buhay na naligtas, sa pagbaba ng sakit sa puso sa nakalipas na 50 taon. Ang parehong bagay na ito ay nalalapat sa negosyo, kung saan tumatagal ng mga taon upang mapagtanto kung gaano kahalaga ang isang produkto o kumpanya, ngunit ang mga pagkabigo ay maaaring mangyari sa isang gabi. At sa mga stock market, kung saan ang 40% na pagbaba na nagaganap sa loob ng 6 na buwan, ay kukuha ng mga pagsisiyasat sa Kongreso, ngunit ang 140% na pakinabang na nagaganap sa loob ng 6 na taon, ay maaaring halos hindi napapansin. At sa mga karera, kung saan ang mga reputasyon ay tumatagal ng habang buhay upang mabuo, at isang email upang sirain. Ang maikling tibo ng pesimismo ay nangingibabaw, habang ang malakas na hatik ng optimismo ay hindi napapansin. Pinibigyang diin nito ang isang mahalagang punto na nauna nang ginawa sa aklat na ito. Sa pamumuhunan dapat mong tukuyin ang presyo ng tagumpay, pagkasumpungin at pagkalugi sa gitna ng mahabang backdrop ng paglago, at maging handa na bayaran ito. Noong 2004, kinapanayam ng The New York Times si Stephen Hawking, ang scientist na ang sakit na motor neuron na walang lunas, ay nag-iwan sa kanya na paralisado at hindi makapagsalita sa edad na 21. Sa pamamagitan ng kanyang computer, sinabi ni Hawking, sa tagapanayam kung gaano siya nasa sabik na magbenta ng mga libro sa mga Leico. Ganyan ka ba laging kamasayahin? Tanong ng Times. Ang aking mga inaasahan ay nabawasan sa 0 noong ako ay 21. Lahat mula noon ay naging isang bonus, sagot niya. Nangangahulugan ng pag-asa na maging mahusay ang mga bagay-bagay, na isang best case na senaryo na sa tingin ay pantay-pantay. Pinabawasan ng pesimismo ang mga inaasahan, pinapaliit ang agwat sa pagitan ng mga posibleng resulta, at mga resultang maganda ang pakiramdam mo. Kaya lang siguro nakaka-seductive. Ang pag-asa sa mga bagay na masama ay ang pinakamahusay na paraan upang gulatin sila. Na kung saan, ang kabalintunaan, ay isang bagay na dapat maging optimistiko. Ngayon, ito ang isang maikling kwento tungkol sa mga kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated